Nagbunga na ang marami nating pagrarally, panawagan, pag-file ng complaint, at pag-push at pagtulak na dapat managot si Sara Duterte sa nawalang pondo ng bayan sa kanyang confidential fund. Kaya ngayon, ang proseso ay ganito. Ita-transmit ng House of Representatives sa Senado ang impeachment complaint. Pag dumating sa Senado, ang Senado ay dapat, at yan ang panawagan sa Senado, magpasa agad ng resolusyon ngayong araw para magbuo ng impeachment court. Pag nabuo ang impeachment court, pwede na bang mag-trial ngayon ng Senado? Kahit mag-recess pa sila? Ang sagot, pwedeng mag-trial ngayong araw ang Senado. Bakit? Ang impeachment court, iba yan sa Senado. Hindi siya kapareho ng Senado. Kung gugustuhin ng Senado, pwede nilang ituloy ang impeachment court kahit recess ang Senado mismo. Discretion nila yan. Pangalawa, marami namang senador ang hindi tumatakbo sa eleksyon. Kaya nilang gawin yon kung gustuhin nila. Gayon pa man, ang Senado ay may obligasyon at may poder na i-hear ang impeachment complaint mula bukas hanggang sa June 30. Kasi ang termino ng mga congressman at senador ay nagko-continue o tumutuloy hanggang June 30. Kaya ba nilang itry si Sara Duterte in 2 weeks or 3 weeks? Kayang-kaya. Isang ground halimbawa o 2 ground, kayang-kaya nilang tapusin yan. Kaya hindi totoo yung mga nagsasabing wala ng oras. Hindi totoo na nagsasabing hindi kayang tapusin. Malakas ang kaso kay Sara Duterte. Kaya hindi na nga tatagal ang trial. Bakit? Kasi ang mga ebidensyang ipipresenta doon, galing mismo sa COA, galing mismo sa DBM, galing mismo sa investigasyon ng House, official documents. Kaya hindi na kailangan patumpik-tumpik sa ebidensya, hindi na kailangan maghanap ng ebidensya. Ang kunin lang ng impeachment team, lahat ng records dito. So hindi totoo yung wala ng oras. May oras sila kung gugustuhin nila, kaya dapat panawagan sa Senado, ituloy ang impeachment complaint, i-convict si Sara Duterte! Last point, may mga nagsasabing, bakit pa kayo mag-impeachment? Sayang ang oras, sayang ang pera. Hindi po dapat ganon ang tayo ng mamamayan. Bakit? Ang impeachable officials, mga Diyos yan. Tayo na mga ordinaryong mortal, pwede tayong kasuhan anumang araw. Pero sila, pagkakasuhan mo, ang sasabihin nila, hindi kami pwedeng kasuhan. Dapat i-impeach muna kami kasi impeachable official kami. Pag ganun, maraming impeachable officials ang mamihasan yan pag ganyan. Pwede pala silang magnakaw, hindi pala sila pwedeng kasuhan. Kasi impeachment lang. Kaya napaka-importante ng impeachment dahil ito ang last accountability mechanism pag hindi sila ma-impeach. This is the only accountability mechanism left para sa mga katulad ni Sara Duterte. Kaya hindi dapat sabihin na sayang yung oras at pera. In fact, pag hindi makonvict si Sara Duterte, sayang yung pera ng taong bayan. It doesn't matter kung sa kampo ka ni Marcos, sa kampo ka man ni Duterte, sa kampo ka man ni Leni, it doesn't matter. Ang pondong winaldas ay pondong mula sa mamamayang supporter ni Marcos, supporter ni Duterte, at supporter ni Leni. Kaya kung merong isang issue na dapat magkaisa ang lahat ng taong bayan dito sa impeachment,
Kasi ang winaldas na pera, hindi lang pera ni Numan, pera nating lahat yun. Kaya dapat ituloy ang impeachment at tama lang ang panawagan nyo dati na impeach Sara Duterte now. Ngayong hapon, magbabago ang ating panawagan, convict Sara Duterte now. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.